Ganito na naman ba? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Natigilan si Chairman Ramon Valencia nang marinig niya ang sigaw ng kanyang manugang na si Daniel Miranda. Sinundan iyon ng pagsigaw ng kanyang anak. Tama na, please. Nasasaktan ako. Nang buksan ni Ramon ang pinto ng kondo, ang tumambad sa kanya ay ang kanyang anak na nakasubsob sa sahig at ang kanyang manugang na akmang susuntukin ito. Iyon ang tunay na mukha ng lalaking inakala niyang perpektong manugang sa loob ng 2 taon. Ano kaya ang ginawa ng amang may 50 bilyong pisong yaman matapos ang araw na iyon? Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, maaari po bang sabihin ninyo kung saan kayo nanonood? Gusto naming malaman. Sana'y magustuhan ninyo ang pakikinig sa kapanapanabik na kuwentong ito. Ganito na naman ba? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Lumayas ka. Natigilan si Ramon sa tapat ng pinto nang marinig ang boses na iyon. Sigurado siyang boses iyon ng kanyang manugang na si Daniel Miranda. Ngunit hindi iyon ang magalang at malumanay na tono na karaniwan niyang naririnig. Malamig at matalas ito. Please babe, wala naman talaga akong ginawang masama. Nanginginig ang boses ng kanyang anak na si Catherine. Dahan-dahang ibinaba ni Ramon ang hawak niyang kahon ng regalo. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Wala kang ginawang masama. Paulit-ulit na lang. Yan ang sinasabi mo. Mukhang kailangan mo na talagang turuan ng leksyon. Blag. May narinig siyang malakas na kalabog sa pader. Hindi na nag-atubili pa si Ramon. Pinindot niya ang passcode. Ito ang numerong ibinigay ng kanyang anak nang ikasal ito para sa mga emergency. Hindi niya inakalang magagamit niya ito sa ganitong paraan. Bumukas ang pinto. Pagpasok niya sa sala mula sa entrance, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang sumalubong sa kanyang mga mata. Nakasubsob sa sahig si Catherine, nakatakip ang 2 kamay sa kanyang mukha habang nakatayo sa ibabaw niya si Daniel Miranda, handa nang magpakawala ng suntok. Anong ginagawa mo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Ramon sa buong sala. Gulat na napalingon si Daniel. Agad na namutla ang kanyang mukha. Dad. Kasi. Hindi na hinintay ni Ramon ang kanyang sagot. Mabilis siyang lumapit at sinunggaban ang kwelyo ni Daniel. Kahit kailan ay hindi pa siya nanakit ng tao, ngunit iba ang sandaling iyon. Naglakas loob kang sakta ng anak ko? Hindi po, nagkakamali po kayo ng iniisip. Nadulas lang po si Catherine kaya, bago pa man matapos ni Daniel ang kanyang palusot, itinulak na siya ni Ramon sa pader. Agad niyang nilapitan ang anak na nakahandusay sa sahig. Namamaga ang ilalim ng kaliwang mata ni Catherine at may dugo sa kanyang pumutok na labi. Catherine, anak, okay ka lang ba? Humagulgol ang dalaga nang makita ang kanyang ama, ngunit hindi siya makapagsalita. Umiling lang ito. Nandito na si Papa. Okay na ang lahat. Mabilis na kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone at tumawag sa 911. Si Daniel naman ay nanatiling nakasandal sa pader. Hindi makatakas, hindi makapagsalita. Nanginginig na lang sa takot. Hello? Pakidala po ng ambulansya dito sa Bonifacio Global City. Habang kausap ang operator, hindi inalis ni Ramon ang kanyang tingin sa anak. Nakita niya ang maraming pasa sa mga braso ni Catherine. Mayroon ding mga marka sa leeg niya na parang bakas ng mga daliri. Agad niyang naramdaman na hindi ito ang unang beses na nangyari. Dumating ang ambulansya sa loob ng 10 minuto. Habang inililipat ng mga paramedic si Catherine sa stretcher, masama siyang tinitigan ni Ramon. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang aalis sa bahay na to hanggat hindi ako bumabalik galing sa ospital. Tumango si Daniel. Alam na niya sa kanyang mukha na tapos na ang lahat. Sa loob ng ambulansya, hindi binitiwan ni Catherine ang kamay ng kanyang ama. Isang kamay na mahina at nanginginig. Hinigpitan ni Ramon ang hawak dito. Catherine, anak. Pwede mo bang sabihin kay Papa? Kailan pa to nagsimula? Napapikit si Catherine. Ayaw niyang sumagot. Ngunit naghintay si Ramon. Hindi niya ito minadali. Papa, sorry po. Bakit ka nagsosorry? Hindi ikaw ang may kasalanan. Kasi baka mahirapan ka dahil sa akin. Unti-unting humina ang boses ng dalaga. Parang dinudurog ang puso ni Ramon. Hindi niya makayanan na isipin man lang kung anong pinagdaanan ng kanyang anak sa loob ng 2 taon.
Huwag ka nang mag-alala. Si Papa na ang bahala sa lahat. Dumating ang ambulansya sa emergency room ng ospital. Mabilis na inasikaso ng mga medical staff si Catherine at sumunod si Ramon sa kanila. Malamig ang ilaw sa ER. Kayo po ba ang guardian? Sa labas na lang po muna kayo maghintay. Tumango si Ramon sa sinabi ng nurse, ngunit hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa mula sa salaming pinto. Kitang-kita niya ang kanyang anak na nakahiga sa kama. Abala ang mga doktor sa paligid nito. Makalipas ang halos 30 minuto, lumabas ang doktor na namamahala. Isa siyang babaeng doktor, nasa mga late 40s. Kayo po ba ang ama? Opo, ako nga po. Tumingin ang doktor sa chart at nagsalita. Medyo seryoso po ang kalagayan ng anak ninyo. Marami siyang pinsala sa labas. Pero, ang mas malaking problema, huminto ang doktor. Kinakabahang nagtanong si Ramon. Ano po ang problema? Nagpa-x-ray po kami at may nakita kaming mga bakas ng mga lumang bali sa buto sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bali sa buto? Opo. Hindi bababa sa 1 taon na po ang mga ito. 2 buto sa tadyang, 1 sa kaliwang braso, at may lamat din po sa kanyang pulso. Nagsimulang manginig ang kamay ni Ramon. Ang salitang 1 taon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano pong nangyari yan? Maingat na nagsalita ang doktor. Base po sa aking karanasan, ito po ang karaniwang pattern na nakikita namin sa mga biktima ng domestic violence. May pagkakataon po bang nagpatingin ang anak ninyo sa ibang ospital kamakailan? Umiling si Ramon. Hindi. O mas tamang sabihin, hindi niya alam. Hindi man lang niya naisip na alamin kung nagpunta ba sa ospital ang kanyang anak o hindi. Hindi ko po alam. Siguro naging pabaya akong ama. Huwag niyo po sisihin ang sarili ninyo. Ang mahalaga po ay nalaman ninyo na ngayon. Kailangan po nating i-admit ang anak ninyo para sa mas masusing pagsusuri. Gawin niyo po yan. Huwag ninyong alalahanin ang gastos. Gawin ninyo ang lahat. Tumango ang doktor at bumalik sa loob. Napaupo si Ramon sa isang bench sa hallway. Itinakip niya ang 2 kamay sa kanyang mukha. Sa loob ng 2 taon, ano ba ang ginawa niya? Bakit hindi niya nalaman? Siguradong may mga senyales. Bakit hindi niya napansin? Bumuhos ang pagsisisi. Ngunit hindi ito ang oras para magsisi. May kailangan siyang gawin. Kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tinawagan ang kanyang executive secretary. Makalipas ang 1 oras mula nang ma-admit si Catherine, pabalik-balik si Ramon sa hallway sa labas ng kwarto ng anak. Patuloy na nag-iisip. Kailan pa nagsimula? Paano umabot sa ganito? Sir, pwede na po kayong pumasok. Sa sinabi ng nurse, pumasok si Ramon sa kwarto. Nakahiga si Catherine sa kama. Nakatingin sa kisame. Namumula at namamaga ang gilid ng kanyang mga mata. Catherine. Lumingon ang dalaga. Muling tumulo ang kanyang mga luha nang makita ang ama. Papa, nakakahiya po. Anong nakakahiya? Wala ka namang ginawang masama. Hinawakan ni Ramon ang kamay ng anak. Payat na payat ito. Halos butot balat na lang. Kailan pa siya pumayat ng ganito? Sabi ng doktor. May mga luma ka raw na sugat. Ibinaling ni Catherine ang kanyang mukha. Ayaw niyang sumagot. Catherine, anak, sabihin mo kay Papa, kailan pa nagsimula? Sandaling katahimikan. Dahan-dahang nagsalita si Catherine. Mga 6 na buwan po pagkatapos naming ikasal. 6 na buwan? Ibig sabihin, 1 taon at kalahati na? Opo. Hindi makahinga si Ramon. Hindi siya makapaniwala na tiniis ng kanyang anak ang lahat ng mag-isa sa loob ng 1 taon at kalahati. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabi kay Papa? Tumingin si Catherine sa kanyang ama. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Sabi po ni Daniel, kapag nagsabi raw po ako kahit kanino, ibabagsak niya raw po ang stocks ng kumpanya ninyo. Sabi niya, alam ko raw ba kung gaano kalawak ang koneksyon ng tatay niya. Kaya raw niyang magpakalat ng kung ano-anong tsismis sa media para pabagsakin ang kumpanya. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Kaya ka nagtiis? Kasi po,
Iyon na ang pinaghirapan ninyo buong buhay ninyo. Hindi ko po kayang masira yon ng dahil sa akin. Loko ka ba? Hindi importante ang kumpanya. Ikaw ang importante. Umiling si Catherine. Ayoko po kayong ma-disappoint. Kapag nalaman ng mga tao na ang anak ni Chairman Ramon Valencia ay ganito ang buhay, anong mukha pa po ang ihaharap ninyo? Anong pakialam ko sa reputasyon ko? Kung sinasaktan naman ang anak ko, lumakas ang boses ni Ramon. Sumilip ang isang nurse mula sa pinto. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay bilang senyales na okay lang. Sorry po, Papa. Kasalanan ko po. Bakit ka humihingi ng tawad? Yung gagong yun ang may kasalanan. Hinaplos ni Ramon ang ulo ng anak. Isinubsob ni Catherine ang kanyang mukha sa dibdib ng ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang ligtas siya. Ngayon, masasabi mo na ba ang lahat? Paano nagsimula? Dahan-dahang tumango si Catherine at nagsalita. Noong una po, maliit na bagay lang. Medyo na late po ako sa paghahanda ng hapunan. Tapos mukhang may masamang nangyari sa trabaho ni Daniel. Bigla na lang po siyang sumigaw at itinapon ang lahat ng nasa mesa. Tahimik na nakinig si Ramon. Hindi siya sumabat. Nang gabing yon, humingi po siya ng tawad. Lumuhod pa po siya at nangakong hindi na uulitin. Inisip ko rin po na isang pagkakamali lang yon. Ngunit nanginginig ang boses ni Catherine. Pagkalipas po ng 1 buwan, naulit po. Naguhugas ako ng plato tapos nabasag ko po ang isang tasa, yung paborito niya. Yun po ang unang beses na itinulak niya ako. Tumama po ako sa pader at na-sprain ang pulso ko. Ang unang bali. Opo. Nagpunta po ako sa ospital. Tapos tinanong po ako ng doktor kung paano nangyari. Nagsinungaling po ako. Sinabi ko na dulas lang ako. Napapikit si Ramon. Kung nag-report lang sana ang doktor na iyon, hindi sana aabot sa ganito. Pagkatapos noon, lalo pong lumala. Sa maliliit na bagay, nagagalit siya. Naghahagis ng gamit, sumisigaw, hanggang sa sinimulan na niya akong saktan. Tiningnan ni Catherine ang kanyang braso. Maraming pasa. Nabasag po ang tadyang ko noong nakaraang Pasko. Sinabi ko pong, gusto kong umuwi sa inyo. Nang gabing yon. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Niyakap ni Ramon ng mahigpit ang kanyang anak. Okay na, proprotektahan ka ni Papa. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang doktor. Sir, lumabas na po ang resulta ng mga test. Inilatag ng doktor ang chart. Hindi po maganda ang kalagayan niya kumpara sa inaasahan. Malnourished po siya at may mga sintomas ng hair loss dahil sa chronic stress. At nag-alinlangan ang doktor. Ano po yun? Kailangan po niya ng psychiatric consultation. Nagpapakita po ang anak ninyo ng mga sintomas ng post-traumatic stress disorder. Tumango si Ramon. Ibigay ninyo po ang lahat ng kailangang treatment. Ako na po ang bahala sa lahat. Alagaan niyo lang pong mabuti ang anak ko. Masusunod po. At isa pa po. Tahimik na tinawag ng doktor si Ramon sa labas. Sa hallway, pabulong itong nagsalita. Kailangan niyo na pong i-report ito sa pulis. Malinaw na kaso po ito ng domestic violence. Gagawin ko po. At posible pong nakapagpatingin na rin ang anak ninyo sa ibang ospital. Mas mabuti pong alamin ninyo. Paano ko po malalaman? Pwede po kayong humiling ng record sa inyong health insurance provider. Makukuha niyo po ang lahat ng medical records niya sa nakalipas na 2 taon. Agad na tinawagan ni Ramon ang kanyang executive secretary. Miguel, kontakin mo ang health insurance provider natin. Kunin mo lahat ng medical records ni Catherine sa nakalipas na 2 taon. Opo, Chairman. At imbestigahan mo lahat tungkol sa gagong si Daniel Miranda. Sa loob ng 24 oras, gusto kong nasa mesa ko na. Ano po ang nangyari? Binugbog ng manugang ko ang anak ko. Sa loob ng 1 taon at kalahati, narinig ni Ramon ang paghinga ng malalim ng kanyang sekretaryo sa kabilang linya. Gagawin ko po agad. Ibinaba ni Ramon ang tawag at bumalik sa kwarto. Tulog na si Catherine. Payapa ang kanyang mukha. Naupo si Ramon at hinawakan ang kamay ng anak. Patawjuwarin mo ako, Catherine. Huli na nang malaman ni Papa. Pero ngayon, si Papa na ang lalaban.
Lahat ng sakit na dinanas mo, ipaparanas ko sa kanya ng higit pa. Kinabukasan ng umaga, sa lobby ng ospital, sinalubong ni Miguel si Ramon. Iniabot niya ang isang makapal na brown envelope. Ito po ang mga dokumento mula sa health insurance. Binuksan ni Ramon ang sobre. Isang Excel sheet ng mga medical records ang laman. Nakalista ang petsa, ospital, pangalan, at specialization ng doktor. Ito na lahat? Opo. Sa nakalipas na 2 taon, 17 beses po siyang nagpunta sa ospital. 17? Tiningnan ni Ramon ang detalye. 8 sa orthopedics, 5 sa internal medicine, at 4 sa dermatology. Pero may kakaiba po. Ano yon? Lahat po ay sa magkakaibang ospital. Wala pong ospital na dinalaw niya ng 2 beses. Tumango si Ramon. Tama ang doktor. Ito ang karaniwang paraan ng mga nang-aabuso. Kumusta ang investigasyon kay Daniel Miranda? Naglabas si Miguel ng isa pang folder. Narito po, Daniel Miranda, 35 years old, Purchasing Team Manager sa Miranda Tech Solutions. Miranda Tech? Opo, isang medium-sized na electronics parts manufacturer. Ang annual sales po nila ay nasa 3 bilyong piso. Tiningnan ni Ramon ang mga papeles. Nakasulat doon ang educational background at career ni Daniel. Nagtapos sa Ateneo. Business Management. Maganda ang grades. Sa labas, mukhang perpekto po, pero binuklat ni Miguel ang susunod na pahina. Noong college, nagkaroon siya ng 3 girlfriend. 2 sa kanila ay sumailalim sa psychiatric treatment matapos silang maghiwalay. Hindi po kumpirmado ang dahilan, pero ayon sa mga testimonya, pinaghihinalaan po ang dating violence. Naging malamig ang tingin ni Ramon. Ituloy mo. At kasalukuyan po siyang may kinakasama. Ano? Naglabas si Miguel ng ilang litrato. Si Daniel kasama ang isang batang babae na pumapasok sa isang hotel. Siya po si Angela Reyes, isang ahente sa marketing team ng parehong kumpanya. Kumpirmadong 1 taon na po ang kanilang relasyon. Nilukot ni Ramon ang mga litrato. Nanginginig ang kanyang kamay. Mayroon pa po. Inilatag ni Miguel ang mga financial documents. May isang kondo po na nakapangalan kay Mr. Miranda. Malapit po sa BGC. At buwan-buwan po siyang nagbabayad ng 150,000 pesos kasama na ang dues. Doon sila nagkikita. Opo, at buwan-buwan din po siyang nagdedeposito ng 200,000 pesos sa bank account ni Miss Reyes. Ibinalibag ni Ramon ang mga dokumento sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Anong klaseng kumpanya ang Miranda Tech? Binuksan ni Miguel ang kanyang laptop. Isang mid-size company po. Ang mga pangunahing kliyente nila ay ipinakita niya ang screen. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Mga subsidiary natin yan. Opo, 80% po ng mga pangunahing kliyente ng Miranda Tech ay mga subsidiary ninyo, Chairman. Valencia Electronics, Valencia Displays, Valencia Semiconductors. Kung ganun, kapag tinalikuran natin sila, babagsak sila agad. Hindi po sila mabubuhay nang wala tayo. Ngumiti ng malamig si Ramon. Magaling. Nasa atin pala ang alas. At may isa pa po. Dahan-dahang nagsalita si Miguel. Ang CEO po ng Miranda Tech ay si Antonio Miranda, ama ni Daniel. Alam ko, kamakailan po ay nagigipit sa pera si Mr. Antonio. Mayroon po siyang 5 bilyong pisong utang sa bangko na due na sa katapusan ng taon at hindi niya kayang bayaran. Hindi maganda ang cash flow nila. Tumango si Ramon. Unti-unti nang nabubuo ang puzzle. Saan bangko yan? BDO po. BDO. Ang chairman doon, si G. Santiago. Senior ko yan sa universidad, di ba? Opo, tama po kayo. Sabihin mo, gusto ko siyang makita para sa hapunan ngayong gabi. Masusunod po. Tumingin si Ramon sa bintana. Tanaw niya ang buong siyudad. Daniel Miranda. Ibabalik ko sa'yo ang lahat ng ginawa mo sa anak ko. Hindi. Mas higit pa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag mula sa ospital. Gising na po si Catherine. Pupunta po ba kayo? Papunta na ako. Kinuha ni Ramon ang mga dokumento at nagtungo sa kwarto ng anak.
Nakaupo si Catherine sa kama, nakatingin sa labas ng bintana. Catherine, anak, nakatulog ka ba ng maayos? Opo, Papa. Nag-almusal ka na po? Hindi pa. Wala akong gana. Naupo si Ramon sa tabi ng anak. Catherine, may itatanong ako sa'yo. Ano po yon? Alam ba ng mga biyenan mo na sinasaktan ka ni Daniel? Tumango si Catherine. Alam po ng biyenan kong babae. Anong sinabi niya? Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ng dalaga. Sinabi niya po na kasalanan ko raw. Kung inaalagaan ko lang daw ang asawa ko, hindi ako masasaktan. At para daw sa reputasyon ng pamilya nila, huwag na huwag ko raw sasabihin sa labas. Kinuyom ni Ramon ang kanyang kamao. Kaya lalo kang nagtiis. Opo, inisip ko po na hindi lang ito tungkol sa akin. Kung makikipaghiwalay po ako, baka maapektuhan din kayo. At baka hindi rin po ako patahimikin ng pamilya nila. Hinawakan ni Ramon ang kamay ng anak. Catherine, huwag ka nang mag-alala. Si Papa na ang bahala sa lahat. Paano po? Ngumiti si Ramon. Ngunit malamig ang ngiting iyon. Lahat ng ginawa ng gagong si Daniel Miranda, ibabalik ko sa kanya. Ang kumpanya, ang reputasyon, lahat kukunin ko. Tumingin si Catherine sa ama, may pag-aalala sa mukha. Papa, magiging okay po ba tayo? Narinig ko pong may kapangyarihan din, ang tatay ni Daniel. Umiling si Ramon. Huwag kang mag-alala, sa isang maliit na kumpanyang yan. Ipapakita ko sa kanila kung sino si Ramon Valencia. Lumabas si Ramon sa ospital at dumiretso sa kanyang opisina. Sa loob ng sasakyan, tinawagan niya ang kanyang sekretaryo. Miguel, magpatawag ka ng emergency meeting. Legal team, finance team, strategic planning team, lahat. Para kailan po? Ngayon din, sa loob ng 1 oras, papuntahin mo silang lahat sa conference room. Masusunod po. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Tumingin si Ramon sa labas ng bintana, nag-iisip. Paano niya pinaka-epektibong pababagsakin si Daniel Miranda? Pagdating niya sa opisina, naghihintay na ang mga executive sa conference room. Kitang-kita ang tensyon sa kanilang mga mukha. Chairman, ano pong bigla ang pulong na ito? Tanong ng pinuno ng legal team. Umupo si Ramon at nagsalita. Personal na bagay ito, pero kailangan ng tulong ng kumpanya kaya ko kayo tinawag. Ano po yon, Chairman? Nag-alinlangan si Ramon saglit, ngunit napagpasyahan niyang hindi na kailangang magtago. Binugbog ng manugang ko ang anak ko. Sa loob ng 1 taon at kalahati, natahimik ang buong conference room. Walang nagsalita. Ang pangalan ng manugang na yon ay Daniel Miranda, Purchasing Team Manager sa Miranda Tech. Tumango ang pinuno ng finance team. Miranda Tech po. Isa po sila sa mga pangunahing supplier natin. Tama. Kaya simula ngayon, magsasagawa tayo ng full investigation sa Miranda Tech. Anong klaseng investigasyon po? Inilatag ni Ramon ang mga dokumento, financial status, transaction history, legal issues, lahat imbestigahan ninyo. Kahit isang maliit na butas, hanapin ninyo. Maingat na nagtanong ang legal head. Chairman, naghahanda po ba kayo para sa isang demanda? Kasama na yon, magsasampa ako ng criminal case at civil case. At huminto si Ramon. Ire-review natin ang lahat ng kontrata natin sa Miranda Tech. Nagulat ang finance head. Full review po? Ibig sabihin, iko-konsidera niyo po ang contract termination. Siyempre, hindi ako makikipagnegosyo sa isang kumpanyang may empleyadong bumubugbog sa anak ko. Pero Chairman, kung ganun po, maaapektuhan din ang supply chain natin. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay para patigilin ito. Humanap kayo ng kapalit. Hindi lang Miranda Tech ang supplier sa mundo. Muling natahimik ang kwarto. Alam ng lahat na buo na ang desisyon ni Ramon. Naglabas ng mga dokumento si Miguel. Chairman, natapos na po namin ang initial investigation. Ang bilis. Sinabi niyo po kasing urgent, kaya nagtrabaho po kami buong gabi. Ipinamahagi ni Miguel ang mga folder. Binuksan ito ng mga executive. Unang ipinakita ang financial status ng Miranda Tech. Sa labas, mukhang okay po. Pero sa loob, hindi. Ang debt ratio po nila ay lampas 200% at may malubhang kakulangan po sa liquidity. Gaano kalubha?
Ang cash assets po nila ay 500 million pesos lang. Pero ang utang na due sa katapusan ng taon ay 5 bilyong piso. Ibig sabihin, wala silang pambayad. Opo, kailangan po nilang mag-renew, pero hindi po basta-basta papayag ang bangko. Bakit? Dahil ang pangunahing kliyente nila ay tayo. Kung puputulin natin ang kontrata, agad na malulugi ang Miranda Tech. Alam po yan ng bangko. Tumango si Ramon. Kung ganon, hawak natin sila sa leeg. Tama po kayo, nagsalita ang legal head. Chairman, may nakita rin po kaming ilang legal issues. Ano yon? May mga senyales po na hindi nagdeklara ng tamang buwis ang Miranda Tech sa nakalipas na 3 taon, lalo na po sa mga international transactions nila. Tax evasion, hindi po sigurado, pero kahina-hinala. Kung isusumbong natin sa BIR, siguradong iimbestigahan sila. Mukhang nasiyahan si Ramon. Magaling. Ituloy niyo ang paghuhukay at inimbestigahan din po namin si Daniel Miranda. Naglabas si Miguel ng isa pang folder. May hinala po ng embezzlement. Embezzlement? Opo. Bilang purchasing manager, may mga partikular na supplier lang po siyang kinukuhanan at ang may-ari ng supplier na yon ay kaibigan niya mula sa college. Nakatanggap siya ng kickbacks, malaki po ang posibilidad. Iimbestigahan po namin ng mas malalim. Isinara ni Ramon ang folder. Sa loob ng 24 oras, kunin ninyo ang lahat ng ebidensya. Siguraduhin ninyong matibay at walang butas sa legal. Masusunod po at simulan nyo na ang proseso ng contract termination sa Miranda Tech. Siguraduhin walang magiging problema sa legalidad. Nagtanong ang finance head. Kailan po natin sisimulan? Sa susunod na linggo. Nagulat ang mga executive. Masyadong mabilis ang desisyon. Chairman, kung masyado pong biglaan, malulugi rin po tayo. Tinitigan ni Ramon ang finance head. Malamig ang kanyang mga mata. Magkano ang mawawala sa tin? Humigit kumulang 500 milyong piso po. 500 milyon? Huwag niyo nang intindihin yan. Walang-wala yan kumpara sa paghihirap ng anak ko. Natahimik ang lahat. Walang nangahas na tumutol. Kung wala na kayong sasabihin, simulan na ang trabaho. Sa loob ng 24 oras, gusto kong makita ang resulta. Opo, Chairman. Isa-isang tumayo ang mga executive. Naiwan si Ramon, nakatingin sa labas ng bintana. Daniel Miranda, maghanda ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang impyerno. Kinagabihan, nagpunta si Ramon sa bahay ni Daniel, kasama ang 3 bodyguard. Sa loob ng sasakyan, nag-report si Miguel. Nasa bahay po ngayon si Daniel, kumpirmadong mag-isa lang po siya. Mabuti. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kondominium. Bumaba si Ramon at pumasok sa gusali. Sumakay siya ng elevator papuntang 15th floor. Nag-doorbell siya. Maya-maya, binuksan ni Daniel ang pinto. Namutla siya nang makita si Ramon. Dad, hindi sumagot si Ramon at pumasok sa loob. Sumunod ang mga bodyguard. Umatras si Daniel. Anong ginagawa niyo rito? Inilibot ni Ramon ang tingin sa sala. Malinis at maayos. Ngunit sa isang bahagi ng pader, may kakaibang marka, natuklap na pintura, at may yupi. Ano to? Itinuro ni Ramon ang marka. Hindi makasagot si Daniel. Dito tumama ang ulo ni Catherine, no? Hindi po. Nagkamali lang po ako. Huwag kang magsinungaling. Naging malamig ang boses ni Ramon. Kinagat ni Daniel ang kanyang labi. Kumuha si Ramon ng mga dokumento mula sa kanyang bulsa. Inihagis niya ito sa harap ni Daniel. Basahin mo. Nanginginig na kinuha ni Daniel ang mga papel. Sa unang pahina, nakita niya ang mga medical records. Iyan ang listahan ng mga ospital na pinuntahan ni Catherine sa nakalipas na 2 taon. 17 beses siyang nagpatingin. Yumuko si Daniel. Buklatin mo ang susunod na pahina. Sa pangalawang pahina, may mga x-ray. Malinaw na kita ang mga bakas ng bali. 3 buto sa tadyang, 1 sa braso, 2 sa pulso. Gawa mo to, di ba? Dad, ako po. Sumagot ka. Gawa mo o hindi? Nanlambot ang mga tuhod ni Daniel. Napaluhod siya sa sahig.
Patawad po. Patawad? Ganun na lang yon. Muling kumuha ng papeles si Ramon. Ngayon, mga litrato naman. Ano to? Nasa litrato si Daniel kasama ang isang batang babae, pumapasok sa isang hotel. Iyan po. Si Angela Reyes. Sa marketing team ninyo, di ba? Isang taon na pala kayong nagkikita. Hindi umimik si Daniel. Naghagis pa ng isang dokumento si Ramon. Kontrata ng kondo. Malapit sa BGC, 150,000 ang upa kada buwan. Diyan kayo nagkikita. Ako po talaga. At ito naman ang bank statement ni Angela. May 200,000 na pumapasok sa account niya kada buwan. Galing sa'yo, di ba? Tuluyang gumuho si Daniel. Napasubsob siya sa sahig at nagsimulang umiyak. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Tiningnan siya ni Ramon mula sa itaas. Puno ng pandidiri ang kanyang mga mata. Patawad? Humingi ka ba ng tawad sa anak ko? Hindi sumagot si Daniel. Sa loob ng 1 taon at kalahati na pambubugbog mo sa kanya, minsan ka bang humingi ng tawad ng bukal sa loob mo? Sinunggaban ni Ramon ang kwelyo ni Daniel. Itinulak niya ito sa pader. Sumagot ka, hindi po. Bakit? Kasi po kapag nagagalit ako, hindi ko po mapigilan ang sarili ko. Binitawan ni Ramon si Daniel. Bumagsak ito sa sahig. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang basurang tulad mo? Napakasalan ng anak ko. Umiiyak na sumagot si Daniel. Patawad po. Patawad po talaga. Kinuha ni Ramon ang huling dokumento mula sa kanyang bulsa. Ito ang ebidensya ng embezzlement. Bilang purchasing manager, sa iisang supplier ka lang kumukuha ng proyekto, kapalit ng kickbacks. Lalong namutla si Daniel. Paano? Alam ko lahat, bawat isang ginawa mo. Lumuhod si Ramon sa harap ni Daniel. Nagkatitigan sila. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Tumango si Daniel. Una, hiwalayan mo. Si Catherine, walang-wala kang makukuhang kahit isang kusing. Opo, gagawin ko po. Pangalawa, huwag ka nang magpapakita sa anak ko kahit kailan. Huwag kang lalapit kahit 100 metro. Opo. Pangatlo, isasampa ko ang kasong embezzlement laban sa'yo sa piskalya. Maghanda ka. Itinaas ni Daniel ang kanyang mukha. Dad, wag naman po yun. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay. Walang negosasyon, wala kang pagpipilian. At pang-apat, tumayo si Ramon. Ang kumpanya ninyo, ang Miranda Tech. Tapos na ang ugnayan natin. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi po pwede yan. Babagsak po ang kumpanya namin. Alam ko, yun ang layunin ko. Tumalikod si Ramon at naglakad papuntang pinto. Dad, please. Hinawakan ni Daniel ang binti ni Ramon. Malamig siyang tiningnan ni Ramon. Kapag hindi mo binitawan yan, idedemanda kita ng physical assault. Binitawan ni Daniel ang kanyang kamay. Binuksan ni Ramon ang pinto at lumabas. Sumunod ang mga bodyguard. Habang naglalakad sa hallway, sinabi ni Ramon kay Miguel, simulan mo bukas ng umaga. Ipadala mo ang contract termination notice sa Miranda Tech lahat, masusunod po. At isumite mo na rin ang mga ebidensya sa piskalya. Embezzlement, bribery, lahat. Opo, Chairman. Sumakay si Ramon sa elevator. Habang nagsasara ang pinto, nawala sa paningin niya ang bahay ni Daniel. Simula pa lang ito. Kinaumagahan, 9:00 ng umaga. Abalagaya ng dati ang opisina ng Miranda Tech. Pumasok ang mga empleyado, binuksan ang kanilang mga computer, at nagsimula sa trabaho. Nakaupo si Daniel sa kanyang opisina, tulala sa monitor. Hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang sinabi ng kanyang biyenan. Biglang pumasok ang isang empleyado mula sa purchasing team. Sir, may problema po. Anong nangyari? Nagpadala po ng contract termination notice ang Valencia Electronics. Napabangon si Daniel. Ano? Kadarating lang po ng email. Simula raw po sa susunod na buwan, ititigil na nila ang transaksyon. Bakit daw? Wala pong partikular na dahilan. Patakaran lang daw po ng kumpanya. Tiningnan ni Daniel ang kanyang email. Totoo nga, may termination notice mula sa Valencia Electronics. Hindi pwede to. Biglang tumunog ang telepono. Ang sales team manager. Sir, nagpadala na rin po ng termination notice ang Valencia Displays.
Ano? Atang Valencia Semiconductors din po. Nabitawan ni Daniel ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay at hindi niya ito mahawakan. Sa loob ng 30 minuto, 5 pangunahing kliyente ang nagpadala ng termination notice. Lahat ay subsidiary ng Valencia Group. Napaupo si Daniel sa kanyang upuan. Gawa ito ni Dad. 10:00 ng umaga. Isang urgent report ang dumating sa opisina ni Antonio Miranda, ang CEO. Sir, lahat po ng subsidiary ng Valencia Group ay nagpadala ng contract termination notice. Kinuha ni Antonio ang dokumento. Nakalista ang 5 pangalan ng kumpanya. Anong nangyayari? Bakit biglaan? Hindi po namin alam. Wala pong partikular na dahilan na nakasulat. Agad na tinawagan ni Antonio si Ramon, ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang sekretaryo. Miguel, si Antonio Miranda ito ng Miranda Tech. Pwede ko bang makausap si Chairman Valencia? Paumanhin po, pero hindi po maaaring makausap ang chairman. Urgent ito. Anong nangyayari sa kontrata namin? Hindi ko rin po alam. Patakaran lang daw po ng kumpanya ang narinig ko. Patakaran! Bigla na lang pinuputol ang ugnayan sa isang kumpanyang mahigit 20 taon ng kasosyo. May katuturan ba yon? Paumanhin po. Pinatay ang tawag. Ibinagsak ni Antonio ang cellphone sa mesa. Ano bang nangyayari? Maya-maya, pumasok ang anak niyang si Daniel sa opisina. Maputla ang mukha nito. Papa, tiningnan ni Antonio ang anak. May alam ka ba rito? Kinagat ni Daniel ang kanyang labi. Nag-isip kung sasabihin ba o hindi. Ngunit alam niyang hindi niya maitatago. Nagbabala po sa akin si Chairman Valencia. Babala? Anong babala? Pababagsakin daw po niya ang kumpanya. Nanigas ang mukha ni Antonio. Bakit? Anong ginawa ko? Yumuko si Daniel. Hindi makasagot. Magsalita ka. Anong ginawa mo? Nanginginig ang boses ni Daniel. Sinaktan ko po si Catherine. Natigilan si Antonio. Lumapit siya sa anak at sinampal ito. Pak! Gago ka. Sinaktan mo ang anak niya. Nasaan ang utak mo? Patawad po. Patawad? Dahil dyan, malulugi na ang kumpanya natin. Umupo si Antonio sa kanyang upuan at hinilamos ang mukha. Sa 3 bilyong sales natin, 2.4 bilyon ang galing sa Valencia Group. Kung mawawala yon, alam mo ba kung anong mangyayari sa atin? Hindi sumagot si Daniel. At paano natin babayaran ang 5 bilyong utang sa bangko? Due na yan sa katapusan ng taon. Biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, tumawag po ang BDO. Hindi raw po nila maaaring i-renew ang loan. Tiningnan ni Antonio ang sekretarya. Anong hindi pwede? Dahil po sa pagputol ng kontrata ng Valencia Group, bumagsak daw po ang credit rating ng kumpanya. Kaya hindi na raw po posible ang loan renewal. Paano natin babayaran ang 5 bilyon? Hindi rin po namin alam. Napasandal si Antonio sa kanyang upuan. Gumuho ang lahat. 2:00 ng hapon. Nagsimula na rin kumilos ang mga supplier dahil ang mga pangunahing kliyente ng Miranda Tech ay ang Valencia Group. Kung mawawala ang mga iyon, wala nang pagdadalhan ng produkto ang Miranda Tech. Tumawag ang unang supplier. Sir, mukhang mahihirapan na po kaming makipagtransaksyon sa Miranda Tech. Bakit? May ginawa ba kaming mali? Wala naman po. Pero bumagsak po ang credit rating ninyo. Baka hindi na po kayo makapagbayad sa tamang oras. 1 buwan pa bago ang due date. Ganyan na ang sinasabi nyo. Pasensya na po. Kailangan din po naming mabuhay. Pinatay ang tawag. Makalipas ang 10 minuto, isa pang supplier ang tumawag na may parehong mensahe. At isa pa, at isa pa. Sa loob ng 1 araw, 8 supplier ang umalis, 6:00 ng gabi. Umalis si Antonio sa opisina at nagpunta sa opisina ni Ramon. Kailangan niyang personal na makiusap, ngunit pagdating sa lobby ng Valencia Group, hinarang siya. Paumanhin po. Kung wala po kayong appointment, hindi po kayo maaaring umakyat. Ako si Antonio Miranda, CEO ng Miranda Tech. Kailangan kong makausap si Chairman Valencia. Tumanggi po ang chairman na makipagkita sa inyo. Please, kahit 5 minuto lang. Hindi po pwede.
Naghintay si Antonio sa lobby ng 2 oras, ngunit hindi bumaba si Ramon. 9:09 ng gabi, umuwi si Antonio. Sinalubong siya ng kanyang asawa na may pag-aalala sa mukha. Mahal, anong nangyari? Anong nangyari sa kumpanya? Hindi sumagot si Antonio at naupo sa sofa. Anong ginawa ni Daniel? Tiningnan ni Antonio ang asawa. Binugbog niya si Catherine. Namutla ang kanyang asawa. Ano? Mahigit 1 taon daw siyang binubugbog. Kaya galit na galit si Chairman Valencia. Diyos ko po, malulugi na ang kumpanya natin. Umalis na ang lahat ng kliyente at ayaw na ring magpautang ng bangko. Nanginginig ang boses ni Antonio. Ang pinaghirapan ko ng 30 taon, gumuho sa isang araw. Kinabukasan, nagsimulang lumabas ang balita sa media. Miranda Tech, nanganganib sa pagkalugi dahil sa pag-alis ng mga kliyente. Manugang ni Chairman Valencia, inakusahan ng domestic violence. Kumpanya ng pamilya, direktang apektado. Mabilis na kumalat ang balita. Naging mainit na usapin din ito sa social media. Bumagsak ang presyo ng stocks ng Miranda Tech. Nagunahan ang mga investor sa pagbebenta. Pumasok si Antonio sa opisina, ngunit wala na siyang magawa. Naglalakad ang mga empleyado sa hallway na may takot sa kanilang mga mukha. Magkakaroon daw ng retrenchment. Magsisimula na raw ang tanggalan. Babagsak na ba ang kumpanya natin? Rinig ang mga bulungan. 3:00 ng hapon, huling beses na tinawagan ni Antonio si Ramon. Sa pagkakataong ito, sumagot siya. Chairman Valencia. Nanginginig ang boses ni Antonio. Ano? Malamig at walang emosyon ang boses ni Ramon. Please, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Aakuhin ko po ang kasalanan ng anak ko. Paano mo aakuhin? Papayagan ko po silang maghiwalay at tatanggalin ko po ang anak ko sa kumpanya. Kaya gusto mong ibalik ang kontrata? Opo, 30 taon na po tayong magka-partner, di ba? Natahimik si Ramon. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mr. Miranda, anong halaga sa akin ng 30 taon na partnership? Pero kung ikukumpara sa 1 taon at kalahating pagdurusa ng anak ko, walang-wala ang 30 taon. Chairman, Mr. Miranda, kung iisipin mo ang ginawa ng anak mo sa anak ko, napakabait ko pa sa ginagawa kong ito. Pinatay ang tawag. Hindi binitiwan ni Antonio ang cellphone. Matagal itong hawak. Tapos na ang lahat. Lumipas ang 1 linggo. Mabilis na bumagsak ang Miranda Tech. Matapos maputol ang kontrata sa Valencia Group, bumaba ng 80% ang kanilang sales. Sunod-sunod ding umalis ang mga supplier. Nagsimula ng maningil ang bangko. Dumating ang notice na kailangan ng bayaran ang 5 bilyong piso. Sinimulan ni Antonio na ibenta ang kanyang mga ari-arian, mga real estate, sasakyan, pati golf membership. Ngunit 2 bilyong piso lang ang kanyang nalikom. Samantala, isinumite ni Ramon ang mga nakalap na ebidensya sa piskalya. Ebidensya ng embezzlement, kickbacks, at breach of trust. Agad na nagsimula ng investigasyon ang piskalya. Sa loob ng 1 linggo, ipinatawag si Daniel. Mr. Daniel Miranda, kailangan ninyong humarap. Nagpunta si Daniel sa piskalya para sa investigasyon. Dagsaan ng mga reporter. Mr. Miranda, inaamin niyo po ba ang alegasyon ng embezzlement? Totoo po ba ang pananakit sa inyong asawa? Yumuko lang si Daniel at pumasok sa gusali. Tumagal ng 6 na oras ang investigasyon. Inamin ni Daniel ang lahat. Masyadong matibay ang ebidensya para itanggi pa. Ang halaga ng na-embezzle ay lampas 17 milyong piso. Inaamin niyo po ba? Opo, inaamin ko po. Nakatanggap din po kayo ng kickbacks? Opo. At inaamin niyo rin po ba ang pananakit sa inyong asawa? Nag-alinlangan si Daniel, ngunit tumango rin siya. Opo. Nagkamali po ako. Pagkatapos ng investigasyon, inilabas ang warrant of arrest para kay Daniel. Inaprubahan ito ng korte dahil sa posibilidad ng pagtakas at pagtatago ng ebidensya. Dinala si Daniel sa kulungan. Sa loob ng sasakyan, tumingin siya sa labas ng bintana. Parang huling beses na niyang nakikita ang malayang mundo. Araw-araw na laman ng balita ang kaso. Daniel Miranda,
anak ng tycoon, arestado. Dahil sa embezzlement at pananakit, Miranda Tech, tuluyan ng pabagsak. Biktima ng domestic violence na si Catherine Valencia. Nagpapagaling. Umulan ng mga batikos para kay Daniel sa bawat article. Basura ang taong yan. Dapat siyang mabulok sa kulungan habang buhay. Sana, maranasan din niyang mabugbog. Gumuho ang buhay ni Daniel. Ang Miranda Tech ay napasailalim sa receivership. Tinanggal sa trabaho ang mga empleyado at isinubasta ang gusali ng kumpanya. Nawala ang lahat kay Antonio. Ang kumpanyang pinaghirapan niya ng 30 taon. Ang yaman, ang reputasyon. Isang gabi, pinuntahan ni Antonio si Ramon. Hindi sa opisina, kundi sa ospital, kung saan nakakonfine si Catherine. Sa hallway, nakita niya si Ramon na papalabas ng kwarto. Chairman Valencia. Mahina ang boses ni Antonio. Anong kailangan mo? Malamig pa rin ang boses ni Ramon. Nandito po ako para humingi ng tawad. Sa akin? Hindi po. Sa anak ninyo. Yumuko ng malalim si Antonio. Bilang magulang, inaako ko po ang responsibilidad sa ginawa ng anak ko, Grang. Gusto ko po sanang personal na humingi ng tawad sa kanya. Nag-isip si Ramon. At umiling. Hindi pwede. Please po. Kasi simula pa lang pong manumbalik ng kapayapaan sa isip ng anak ko. Kung makikita ka niya, babalik lang ang mga alaala. Lumuhod si Antonio sa sahig ng hallway. Please po, kahit isang beses lang. Tiningnan ni Ramon si Antonio. Mr. Miranda, tumayo po kayo. Pero ang pagpapatawad ay hindi ko kayang ibigay. Ang anak ko lang ang makakagawa nun at hindi pa siya handa. Dahan-dahang tumayo si Antonio. Tumutulo ang kanyang mga luha. Tatanggapin ko pong gumuho ang buhay ko. Pero ang anak ko po, mapapatawad pa po kaya siya? Umiling si Ramon. Ang korte ang magpapasya nun. At ang anak ko. Wala nang masabi si Antonio. Yumuko siya at umalis sa ospital. Pinanood ni Ramon ang kanyang likuran. Hindi siya nakaramdam ng awa. Kung iisipin ang pinagdaanan ng kanyang anak, ito ang nararapat na kabayaran. Pagpasok niya sa kwarto, nakatingin si Catherine sa labas ng bintana. Papa, may tao po ba? Wala, anak. Umupo si Ramon sa tabi niya. Catherine, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo okay na po. Hindi na po ako binabangungot. Mabuti naman. Papa, salamat po. Para saan? Dahil hindi niyo po ako sinukuan. Hinawakan ni Catherine ang kamay ng ama. Natural lang yon. Ama mo ako. Niyakap ni Ramon ng mahigpit ang kanyang anak. Tapos na ang lahat. Nasa kulungan si Daniel. Bumagsak ang Miranda Tech at ligtas na ang kanyang anak. Kumpleto na ang paghihiganti. Lumipas ang 3 buwan. Nakalabas na si Catherine sa ospital at nagpapagaling sa isang private villa na inihanda ng kanyang ama sa Tagaytay. Tahimik ang lugar, napapalibutan ng mga puno. Araw-araw, naglalakad si Catherine sa umaga. Regular din siyang dumadalo sa therapy. 2 beses sa isang linggo. Binibisita siya ng kanyang therapist. Catherine, kumusta ka na ngayon? Mas mabuti na po. Hindi na po ako natatakot kahit mag-isa. Magaling. Unti-unti kang gumagaling. Dati, kahit tunog lang ng nagsasarang pinto, ay kinakabahan na siya. Pero ngayon, okay na. Ngumiti si Catherine. Isang tunay na ngiti pagkatapos ng mahabang panahon. Isang araw, nagsimula siyang magpinta sa isang maliit na art studio. Noong una, mag-isa lang siyang nagpipinta. Habang nagpipinta, nawawala ang lahat ng kanyang iniisip. Makalipas ang 1 buwan, binuksan niya ang studio sa publiko at nagsimula ng art class. Noong una, 3 lang ang estudyante niya. Pero kumalat ang balita at dumami sila. Tuwing weekend, binibisita siya ni Ramon. Papa, sinalubong siya ni Catherine sa pinto. May sigla na ang kanyang mukha. Catherine, anak, kumusta ka? Okay lang po. Sabay silang naghapunan. Luto ni Catherine. Wow, ang sarap. Ang galing mo na palang magluto. Dito ko po natutunan. Nanood lang sa YouTube. Nasiyahang ngumiti si Ramon. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila. Papa, salamat po.
Bakit na naman? Dahil hindi niyo po ako binitiwan. Natural lang yon. Anak kita. Kung hindi po kayo dumating noong araw na yon, nanginginig ang boses ni Catherine. Huwag mo nang isipin yon. Tapos na ang lahat. Naupo sila sa isang bench. Puno ng bituin ang langit. Catherine, anong gusto mong gawin sa hinaharap? Siguro po, ganito lang. Magpinta, magturo, mamuhay ng simple. Ang simpleng buhay ang pinakamaganda. At gusto ko po kayong laging nakikita. Niyakap ni Ramon ang anak. Ako rin. Dadalaw ako rito linggo-linggo. Talaga po? Oo. Isang araw ng tagsibol, nagdaos si Catherine ng kanyang unang solo exhibit. Idinisplay niya ang 20 painting na ginawa niya sa loob ng 3 buwan. Ang pamagat ng exhibit ay Muling Pagsibol. Maraming dumalo, mga residente, estudyante, at si Ramon. Catherine, congrats. Inabutan ni Ramon ng bulaklak ang anak. Salamat po, Papa. Ang gaganda ng mga pinta mo. Hindi ko alam na may talento ka palang ganito. Ako rin po, hindi ko alam. Sabay nilang tiningnan ang mga painting. Ang una ay madilim ang kulay, pero habang tumatagal, nagiging mas maliwanag ang mga kulay. Ang huling painting ay isang maliwanag na tanawin ng tagsibol, isang parke na puno ng mga namumulaklak na puno at 2 taong naglalakad sa ilalim nito, nakatalikod. Tayo ba to? Tanong ni Ramon. Opo, tayo po habang naglalakad. Matagal na tinitigan ni Ramon ang painting. Namula ang kanyang mga mata. Papa, wag po kayong umiyak. Hindi, masaya lang ako dahil nakikita kitang masaya na ulit. Niyakap ni Catherine ang ama. Dahil po sa inyo to, Papa, kayo po ang nagligtas sa akin. Naging matagumpay ang exhibit. 10 painting ang nabili. Hindi malaking halaga, pero malaki ang kahulugan para kay Catherine. Gabi, bumalik sila sa villa. Uminom sila ng wine sa terrace. Papa, okay na po ako. Alam ko, kaya ko na pong mabuhay mag-isa. Tiningnan ni Ramon ang anak. Ibig sabihin, hindi mo na ako kailangan? Hindi po. Nakangiting sagot ni Catherine. Kailangan ko pa rin po kayo. Pero ibig sabihin lang po, kaya ko nang maglakad kahit wala kayo. Tumango si Ramon. Sapat na yon. Pero dadalaw pa rin ako. Siyempre, sasabayan kitang maglakad. Bakit po? Bakit pa? Kasi anak kita. Isinandal ni Catherine ang kanyang ulo sa balikat ng ama. I love you, Papa. I love you too, Catherine. Tumingin sila sa langit na puno ng bituin. Ang bangungot 3 buwan na ang nakalipas ay parang isang panaginip na lang. Natutunan ni Catherine na kahit madapa, kaya niyang bumangon, na hindi siya nag-iisa, at laging posibleng magsimula muli. Natutunan din ni Ramon na ang pinakamahalaga ay hindi pera o kapangyarihan, kundi pamilya. At kahit minsan ay huli na, basta't hindi sumusuko, may pag-asa pa. Umihip ang hangin ng tagsibol, mainit at malambot. Ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata at dinamdam ito. Hindi na siya natatakot dahil hindi na siya nag-iisa. Hindi na maibabalik ang mga panahong hindi niya naprotektahan ang anak. Ngunit ang mga darating na panahon, magkasama nilang bubuuin. Ang mag-ama ay sabay na sumalubong sa isang bagong tagsibol. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-on ang notification bell. Malaking tulong po ang inyong mahalagang komento. Maraming salamat po sa panonood.